ang ating mahal na Arsobispo, His Excellency Most Reverend Socrates P. Villegas, ay may binigay po sa atin na liham pastoral para sa Arkidiocese ng Lingayen, Dagupan bilang homilya sa linggo na ito. Akin pong babasahin at sana po nating pagnilayan ng may kabukasan ng pag-iisip ng puso at diwa. Kulang pa ang tama na. Sa araw na ito, September 21, 1972, bumungad sa atin ang madilim na bahagi ng ating kasaysayan na magtatapos hanggang Pebrero 1986 sa isang people power sa EDSA. Laganap sa mga panahong iyon ang mapaniil na diktatorya, paglustay ng salapi ng mga krunis, ang arrest without warrant, patagong pag-torture, pagkontrol sa militar, at pagpapakulong na labag sa batas. Marami ang namatay noong martial law at marami ring ang mga naglaho na lamang. Habang marami ang nailigaw ng maling balita at pagtatakip sa katotohanan, mas marami naman ang naging mulat na nakikita ang kamalian. Ang mga protesta laban sa diktador at naninindigan upang harapin ang bulok na sistema. Iyon na rin ang marahil ang pinakamasama at pinakamadilim na bahagi ng ating nakaraan. Subalit, ang mga iyon ay may tuturing din na mainam na pagkakataon para magpamalas ng kabayanihan at pag-aalay ng buhay. Marami ang naging bayani noong martial law. Bagamat muntikan ng wasakin ito ang bansa at sirain ang ating kultura, na maging ngayon ay kapansin-pansin. Ang ninakaw na yaman ay hindi pa rin naibabalik. Ang mga biktima ay naghihintay pa rin ng katarungan. Kinukunita natin ang September 25, 21 ngayon. Pero hindi tayo nagdiriwang, inaalala natin ito upang hindi tayo muling mahulog sa hukay tulad noon. Nawa, ang madilim na bahaging iyon ng ating kasaysayan ay magbigay aral sa atin. Hindi na muli, noon at ngayon, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, torture at korupsyon na laganap ng martial law ay naging talamak sapagkat tayong mga mamamayan ay nagpabaya, walang pakialam, naging masyadong maingat, watak-watak, at naging makitid sa ating pangunawa. Naging sarili muna, saka na lang ang bayan. Noong panahon ng martial law, ang pagnanakaw sa buwis ng bayan ay mistulang malasindikatong sistema ng iilang pamilya. Krunis ang tawag sa kanila. Ang ninakaw sa bayan ay hindi pa rin may babalik. Ngayon, ang korupsyon ay naging mas sistematiko, organisado, at malalim ang sakop. Ang private-public partnership ay nagkaroon ng masamang pagkahulugan. Noong panahon ng diktador, malinaw na ang labanan ay sa pagitan ng mabuti at masama. Alam natin ang mapagkakatiwalaan at paniniwalaan. Ngayon, mabibilang na lamang sa Senado at Kongreso ang tunay na may konsensya
laban sa korupsyon. Iilan na lamang ang independent sa bansa, patas at mayroong integridad. Ang investigasyon at ang paghahanap ng katotohanan ay tila imposibleng makamit. Noong panahon ng diktadorya, walang malayang eleksyon. Ang pamimili ng boto ay patago, pero hindi kalakihan. Ang pagbilang ng boto ay alam namang dinaya. Subalit ang mga sumasalungat ay ipinapatay hanggang sumiklab ang people power. Ngayon, sa eleksyon natin, tuwing makatatlong taon, ang mga kandidato ay lantaran ng namimili ng boto sa malaking halaga. Ang mga haka-haka sa manipulasyon ng computerized na resulta ng eleksyon ay nandyan pa rin. Ang mga botante ay hindi pumipili ayon sa konsensya, subalit ayon sa katapat na halaga. Lahat naman ay nandaraya ang siyang palusot. Tama na. Ang proseso ng paghalal ay kurap. Tinanggap na lamang natin ito. Ang makinarya ng gobyerno ay kurap. Wala na tayong pag-asa ang baguhin ito. Ang demokratikong sistema ng check and balance ay kurap. Kanino pa tayo babalik? Nagbuo pa ng ahensya upang magsagawa ng investigasyon sapagkat ang korupsyon ay talamak na rin maging sa mga ahensya na dapat sanang unang laban dito. Sadyang napakahirap maging ang bumuo ng team na ito. Kulang pa ang tama na. Hindi sapat ang pag-iimbestiga sa korupsyon kaugnay ng flood control projects. Kulang pa. Dapat na ipasura ang pork barrel ng mga mambabatas na siyang nagiging madaling paraan para makapagnakaw. Hindi pa sapat ang pagtanggal ng pork barrel ng mga mambabatas. Kulang pa. Dapat na itigil natin, mga botante, ang nakasanayan nating paglapit sa mga politiko upang maging sponsor, hermana mayor sa piyesta, at ang gawing silang padrino. Huwag hihingi, huwag tatanggap. Hindi sapat na itigil ang paghingi ng ayuda sa mga politiko. Kulang pa. Dapat tayo may insulto kapag inaalok tayo ng pera o grocery tuwing kampanya. Gantihan natin ito ng hindi pagboto sa kanila. Magalit sa kurap. Hindi sapat ang iboto ang tapat. Kulang pa. Maging mapagmatyag na mamamayan pagkatapos ng halalan. Hindi sapat na may insulto kung sinusuhulan tayo ng kandidato ng pera. Kulang pa. Hindi lang natin dapat sinusuhulan ng mga traffic enforcers, ang BIR at ang mga pulis. Hindi sapat na maging tapat sa mga malalaking transaksyon sa gobyerno. Hindi sapat na manawagan para sa katapatan laban sa korupsyon. Kulang pa. Dapat na tapat din tayo maging sa mga maliliit na bagay sa pang-araw-araw nating buhay. Dapat tayong magprotesta at magalit sa mga nangyayaring korupsyon. Ito ay banal na pagkagalit. Ito ay tungkulin ng bawat Kristiyano. Kulang pa.
mayroon pang mas mahusay na gawin sa pagprotesta. Dapat tayong maging taliwas sa kasamaan, kaaway na mga magnanakaw at mga mandarambong sa pamahalaan. Meron ba tayong sapat na patunay sa ating personal at pribadong buhay na tayo ay hindi tulad ng mga korap na mga politiko? Hindi ba tayo minsan mga nakinabang rin mula sa kanilang mga ninakaw na buwis? Hindi ba ibinoto natin sila kahit gayong lantad ng kanilang korupsyon noong nakaraan? Kailangan natin ng paghihimagsik, hindi laban sa korap na sistema. Subalit isang paghihimagsik laban sa mga masasamang puso ng mga tao na silang dahilan kung bakit ito lumalaganap. Lahat tayo ay may kontribusyon sa sistema ito. Hindi magbabago ang sistema kung hindi ito sisimulan sa ating kalooban. Ang magalit at magprotesta ay mabuti. Kulang pa. Dapat tayo'y magaling sa korupsyon na mismong taglay natin. Dahil kung hindi, ang rally ay mauuwi lamang sa tama na kami naman. Ang protesta ay mainam, subalit ang pagsisisi ang magbibigay lakas dito. Mabuti ang pagbabago, subalit mas magiging pangmatagalan ito kung tayo ay magbabayad sala. Naranasan itong lahat ni San Mateo. Tularan natin ang kanyang pagbabagong buhay. Mula sa Katedral ng San Juan Evangelista, lungsod ng Dagupan, Socrates P. Villegas, Arsobispo ng Linggit, Dagupan.